So, hindi nagkasala si Jesus. Isa pang dahilan bakit siya tinukso, para bigyan tayo ng example. Pag ikaw naman ay dumadaan sa tukso, para bigyan tayo ng example. Alam nyo, si Jesus gumagawa ng milagro. Dinadami niya yung tinapay, maraming nakakain. Hindi mo kayang sundan yun. Dahil hindi mo naman kayang gumawa ng milagro. Yung patay, binuhay, kaya mo bang sundan yun? Hindi mo kayang sundan yun. Pero nung humarap siya sa tukso, yung ginawa niyang pagharap sa tukso ay something na kayang gawin ng lahat. Dahil hindi siya gumawa ng milagro. Ginamit lang niya ang salita ng Diyos. Yun, kaya mo rin gumamit ng salita ng Diyos. Kaya rin natin gumamit ng salita ng Diyos. So yung salita ng Diyos ginamit ni Jesus para mapagtagumpayan ang tukso. Yung pananaw na galing sa salita ng Diyos ay napakahalaga para mapagtagumpayan ang tukso. Gusto ni Satanas na isatisfy ni Jesus ang kanyang physical need. Ano yung physical need ni Jesus at that time? Gutom siya. Gutom siya. Biruin yung 40 days. Merong nagtangkang gumawa niya, namatay. Walang nakakagawa. Ewan ko, meron daw nakagawa. Pero umiinom ng tubig. Pero mabubuhay ka talaga nun. Umiinom ng tubig. Pero yun ay ang alam ko ay walang tubig, walang pagkain. 40 days. Gutom na gutom ka doon. Anong pananaw galing sa salita ng Diyos? Yung nagpalakas sa Kanya para manindigan para sa Diyos. Alam niyo ano? Yung katotohanan, ang ating katagbawan, ang ating kalipay, ay ang sumunod sa salita ng Diyos. Kaya yung sinabi niya sa Matthew 4:4, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos at yung pagsunod dito, ang dulot nun sa atin ay satisfaction. Labaw pa, higit pa sa satisfaction na binibigay ng material na pagkain. Pag tayo kumain, busog tayo. Correct? Okay, busog. Paano kung kumakain ka nga, busog ka, tapos alam mo na bumuhay ka sa kasalanan? Kung Christian ka, kung Christian ako, hindi ko may enjoy yung mga material things na dumarating sa atin. Ewan ko, di ba? May enjoy nyo ba yun na alam mo na namumuhay ka sa kasalanan? Alam mo, sumusuway ka sa Diyos. Kaya para kay Jesus, no? Oo nga, kung magiging tinapay ang bato na yan, tapos dilabag ko naman ng Diyos. Higit pa sa gutom yun. Para sa Christian, para sa anak ng Diyos, ang pagsuway sa kalooban ng Diyos ay parang gutom spiritually. Kahit busog ka physically, pero kung tayo ay nasa pagsuway, there is emptiness. May kulang at hindi ka pa rin masaya. So sabi ni Jesus, yung salita ng Diyos ang mas kailangan ng tao kaysa tinapay. Nabubuhay ang tao hindi lang sa tinapay na pisikal, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kung meron kang ganung pananaw, katulad ni Jesus, mapapagtagumpayan mo ang mundo. Ano pa yung temptation ng sinesatanas kay Jesus? Yung power and glory, di ba? Pinakita yung kingdom. I don't know, sa kapangyarihan ni Satanas na inferior, pinakita kay Jesus yung kingdom. Sabi niya, ibibigay ko sa lahat sa ito. Sa'yo na to. Basta sambahin mo lang ako. Di ba? Alam di ba, maraming tao na, ewan ko lang, baka mayroong tao na sumamba na baka sumamba na kay Satanas para lang yumaman. Ewan ko lang, meron kayang gano'n. Alam niyo ba na may satanista na ngayon? Alam niyo ba na may Church of Satan ngayon?
Oh. Tapos parang okay lang sa iba, pero nung may mga panahon na susunugin ka, basta ganyan ka. Pero ngayon, murang okay na lang. Para na lang Halloween yan. Hindi na masyadong siniseryoso. Pero may mga satanista na. May Church of Satan na. Pero iba, hindi naman ganun ka-obvious. Pero para lang magkaroon ng kayamanan, ang kumukontrol sa kanya nila ay si Satanas. Maybe they are not aware, pero ang kumukontrol sa kanila si Satanas para lang magkaroon ng kayamanan. O, anong sagot ni Jesus? O, dapat magkaroon din tayo ng ganitong pananaw. Diyos lang ang dapat mong sambahin at paglingkuran. Kung meron tayong ganung pananaw, hindi ka magpapakontrol sa kayamanan, sa glory, sa power. Pero alam naman natin yan, di ba? Sa politika, kita natin yan. Once na na-obsess ang isang politiko, gusto niyang maupo sa luklukan, sa trono, mayroong politiko na talagang papatay. Papatay. Ang patuan. Convoy ng magpa-file ng candidacy, COC, class of clans. Certificate of candidacy. Certificate of, papunta doon, di ba? Nabalitaan natin yun. Convoy. Mga 100 plus na tao kasama media. At para lang huwag matuloy yung pagpa-file na yun, may nag-ambush sa kanila. Patay, halos lahat. Tapos ililibing lang, gamit backhoe. Hanggang ngayon, ang kaso ang nangyari. Ang point ganito, kayang gawin yun. Kayang gawin yun ng isang tao na obsessed sa kapangyarihan. Gusto niya sila lang hari doon. Kayang kontrolin ni Satanas ang utak ng isang politiko na obsessed sa kapangyarihan. Kaya sabi ni Satanas, tanaw, kingdom of the world, hindi mo na kailangan mamatay sa cross. Bibigay ko na sa iyo yan. Ba't ka pa kailangan maghihirap? Ito na, luluhod ka lang sa harap ko, sambahin mo ko. Hindi man mahirap yun. Alam niyo, malaking tukso kay Jesus yun. Alam niyo ba, nung nananalangin sa garden, yung pawis niya parang dugo na tumutulo. At nanginginig pa siya. Sabi niya, pwede ba huwag na lang? Pwede ilayo mo sa akin ang cup na to. Kasi ang hirap na, torture yun. Pero nanindigan siya. Ano sabi niya? Mas mahalaga sambahin ang Diyos. Siya lang ang dapat sambahin. Hindi ikaw. Sambahin lang ang Diyos. Ibig sabihin, yung pagsunod, paninindigan ni Jesus sa pagsunod sa Ama, ay yun ay pagsamba rin. Sumasamba si Jesus, yes, tao rin siya. No? Yun, di ba? Kaya kung mayroon ka ng pananaw, Diyos lang ang dapat sambahin. Hindi ka magpapakontrol sa kapangyarihan at sa kayamanan. Dahil alam mo, Diyos lang ang dapat paglingkuran, sambahin, at dapat kumontrol sa iyo. Kung meron kang ganung panindigan, mapagtatagumpayan mo yung alok ng dyablo na kayamanan, marami pang bagay para lang sumuway ka sa Diyos. Kung nakatanim na sa isip mo, Diyos lang dapat paglingkuran, Diyos lang dapat sambahin. Yun ang pagkain, yung nakapagpasaya ng kaluluwa talaga, yung sumunod sa salita ng Diyos. Diba? Yun ang sa isip yun ang point of view ni Jesus. At hindi siya na-sidetrack doon. Nandun lang. Kaya kahit anong tukso ng diablo, hindi siya bumigay. No? Sabi, di ba ikaw anak ng Diyos? Patunayan mo, dinala siya sa napakataas na tuktok ng templo, di ba? Talon. Patunayan mo, kung anak ka ng Diyos, di ka naman niya pababayaan, di ba? Sasaluhin ka ng mga anghel. Ano sagot ni Jesus? Salita ng Diyos din. Ano sabi niya? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Nasusulat, you shall not test the Lord your God. Test. Ibig sabihin nun,
Mga kapatid, ang Diyos, pag nagsalita, gagawin ba niya? Ang Diyos, pag nagsalita, gagawin ba niya? Tapat ba siya? Ba't mo itetest? Bakit mo itetest? Kung totoo, bakit mo itetest? Ang pagtetest sa Diyos ay hindi nag-glorify sa Kanya. Ito'y pagdududa. Tandaan nyo ha, huwag nyo subukin ng Lord na subukan ko totoo kaya merong pastor, ewan ko kung anong charismatic ba, Pentecostal. Hindi raw siya mamamatay kahit na ipulupot niya yung makamandag na ahas sa kanyang braso. O tinuklaw ng ahas, patay. No? Tinuklaw. Meron naman, hindi kayo mamamatay, kaya inyo yung laso na to. Hindi kayo mamamatay, in the name of Jesus. O sinubukan nila, uminom, patay. Hindi kasi yan sinusubok. Hindi yan parang palabas na totoo ba yung sinabi ng Bible na kayo tinuklaw ng ahas, hindi ka mamamatay? Pag uminom ka ng poison, kumain ka ng poison, hindi ka mamamatay? Subukan natin. Mamatay ka. No? Hindi naman gano'n ang gusto na Diyos na gawin mo, nasubukin mo siya. No? Nangyari yan sa mga apostoles, sa mga disciple. Mulupot yung sa braso ni Pablo, hindi siya namatay. Maraming pagkakataon, niligtas sila sa kamatayan. Nung ginagawa nila ang kalooban ng Diyos, nagpipreach sila at pinoproteksyonan sila ng Diyos para magawa nila yung mission nila. Kahit sa mahimalang paraan, poproteksyonan sila ng Diyos hanggang ma-accomplish nila yung mission nila. Ang Diyos magpoprotect sa kanila. Pag na-accomplish na nila, pwede silang mamatay. Namatay din sila, di ba? Pablo, Pedro. Pero during the time na kailangan nilang i-preach ang gospel, walang mangyayari masama sa kanila, hindi sila mapipigilan, hindi sila mapapatay, hindi nila oras. Dahil may pananampalataya sila na magagawa ito. Hindi dapat subukan ng Diyos. Subukin mo ang Diyos, yung sumunod ka sa kalooban niya. And then, masusubukan mo na tapat siya. Pero huwag mong subukan siya. Lalabag ako sa kalooban ng Diyos. Tignan ko nga kung parurusahan niya ako. Huwag mong gawin yun. Dahil parurusahan ka talaga. Kung tumalon si Jesus sa templo, edi wala siguro tayong Savior. And then, ano pa ba yung sinabi? Yun na, tatlo, no? Kaya yung diablo, ginagamit niya yung ating desire, yung ating physical needs. Ginagamit din niya Bible. Nagko-quote din ng Bible ang diablo para kumbinsihin si Jesus. Sabi, gawin mo to. Ito na, nasusulat, di ba? Ingatan ka naman. Pati diablo, nagko-quote ng verse. Kaya mga kapatid, hindi nakapagtataka na ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming kulto, magaling sa Bible, kabisado halos ang Bible, pero tinutwist, minimisinterpret, para mapasunod ka sa gusto nila. Pipreach nila, hindi mo kailangan sumampalataya kay Kristo para maligtas ka. Hindi yan sapat. Dapat magpamiyembro kayo sa church. Kung hindi kayo miyembro ng aming church, hindi kayo maliligtas. Marami pang iba. Magbigay kayo ng pera. At kung magbibigay kayo, yayaman kayo. Totoo naman pagpapalain ng Diyos, pero may mga preacher na sinasabi yun para makapanguhan. Okay, gamit ang Bible. Kaya mga kapatid, isa pang dahilan na si Jesus ay tinukso. May babasahin akong verse. Tingnan niyo yung Hebrews chapter 4. Hebrews 4:15 to 16. Hebrews chapter 4 verses 15 to 16. Ano sabi diyan? Hebrews 4:15 to 16. For we have not a high priest
which cannot be touched with the feeling of our infirmity. Sabi niya, wala tayong saserdote na hindi matatouch with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Si Jesus yan. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace. So yung high priest natin, anong sabi ng high priest? Siya yung tigpataliwala, mediator between God and man, is like us, tempted also. So he is touched with the feeling of our infirmities. Hebrews chapter 2 verse 18. Look at Hebrews chapter 2 verse 18. Kita nyo na, Hebrews 2:18. For in that he himself has suffered being tempted. Si Jesus kuno, nag-antos, nagtiis, at siya tinukso. So he is able also to help them that are tempted. So isa pang dahilan bakit hinayaan ng Diyos na tuksohin si Jesus, para siya ay talagang qualified, fit na maging high priest. Kasi he knows how to be God, he knows how to be God, but he knows also how to be a man. Tinukso, nagtiis. So siya he can sympathize and help us when we are also tempted. Hindi lang intellectually alam ni Jesus what is temptation. Hindi lang intellectually alam ng Diyos what is suffering. Yeah, di ba alam ng Diyos lahat? Kahit hindi siya magpakatao. Alam ng Diyos lahat what is temptation, what is suffering. Pero intellectually, alam niya yung lahat. But when Jesus became man, his knowledge is not only intellectual. He also knew sufferings and temptation experientially. May kaibahan ba yun? He knew sufferings and temptation intellectually. Not only intellectually. He knew them experientially. No? Naranasan niya. Yun ang walang kulang sa Diyos. Pero ang isa pang wala sa Diyos, yung experience. Pero kulang ba yun? Hindi ka kulangan yun, ha? Kasi yung suffering sa temptation, hindi naman yun isang bagay na yung kailangan sangkap ng tao, ng Diyos, sangkap ng Diyos. Hindi. Pero naranasan niya ang sufferings and temptation. So that He can help you. He is also touched with the feeling of infirmities. He can sympathize with you. He can be a merciful high priest to us because He Himself experienced sufferings and temptation. Kaya ngayon tumatakbo sa politika, di ba? Isa sa mga slogan nila, mahirap din ako. Di ba? Para yung botante na marami, ang majority mahirap, talagang wow, pag ito binoto natin, he understands how to be poor. And he can sympathize with us. He can help us. Sabi niya kasi, poor din siya. Pero iba, hindi totoo. Pero si Jesus, hindi siya poor. Mayaman siya, hari siya, Diyos siya. Pero talagang sinadya niya na i-experience yung sufferings and temptation because gusto niya talaga to sympathize with us, to be with us, to help us, to be a compassionate high priest. High priest meaning mediator between God and man. God and man. So God siya, man din siya. Siya yung pinaka-fit for that job. Mediator between God and man. Si Jesus lang ang pinaka-fit sa job na yan. Because He knows how to be God and He knows how to be a man. So yan. Nakita niyo bakit tinukso si Jesus? Patotoo yun. Pinatunayan ng Diyos that Jesus Christ is what? Qualified to be Savior.
He is faithful. He will not sin. At napatunayan na yan. Pangalawa, to give us an example, kung paano rin tayo dapat humarap pag tayo naman ang tinutokso. Pangatlo, para si Jesus ay ma-experience niya yung sufferings and temptation so that He can be what? A faithful high priest that He is enabled to sympathize with us. You cannot sympathize. You cannot really sympathize if you do not experience the sufferings. Huwag mong sabihin, I understand what you are going through. I sympathize with you. Kung hindi ka naman talaga dumaan sa pinagdaraanan niya. Alam niyo ba yun? Kung hindi mo pinagdaanan, yung pinagdaraanan niya, you cannot sympathize with Him. Hindi mo pwede sabihin, I sympathize with you. I know what you are going through. No? You don't know until you go through that. Through the same experience. Jesus Christ as God, He knows it intellectually. Yes, intellectually. He knows suffering, He knows temptation intellectually. Pero na-experience ba niya yon? Yung sufferings? Hindi pa. Nung hindi pa siya nagkakatawang-tawa, pero nagkatawang-tawa na siya. He knows it not only intellectually but experientially naranasan niya. So He is able to sympathize and help us. Magpapasalamat ba tayo na meron tayo ganyang Savior? So now, as we pray, I know that He is able to sympathize with us. Doon sa trono ng Ama, He can pray with us to the Father. Sige, let us pray.